pagbabagong pinagdaanan ng State of the Nation Address o SONA ng mga Pangulo matapos ang mahigit 7 dekada. Pero halos hindi raw nagbago ang tema ng mga ito noong matapos ang World War II. Si Ruth Cabal on assignment. 1987. By 7.6%. 75 taon nang sinasagawa ang State of the Nation Address, marami na rin itong pagbabagong pinagdaanan. Mula sa pangalan at pinagdarausan. Sa gusaling ito sa Lepanto Street sa Maynila, inihayag ni Pangulong Manuel Rojas ang kanyang unang SONA. Ang Quirino Grandstand naging saksi naman sa ika-10 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sa unang taon naman, ang Batasang Bayan, inihayag ni Marcos ang kanyang SONA dito sa Plenary Hall sa BICC. Pero kung may pagbabago, mayroon naman daw malaking pagkakapareho ang mga SONA. 3 taong inaral ni Dr. Ananda Domingo Almase ang lahat ng President's Address mula kay Manuel L. Quezon hanggang kay Pangulong Noynoy Aquino. Lumabas sa kanyang pag-aaral na halos magkakapareho ang paksa ng mga SONA simula nang matapos ang giyera. To poverty alleviation, job creation, and sustaining economic development. Lalo raw nag-iisa ang tono ng SONA pagpasok ng demokrasya sa ilalim ni Corazon Aquino. Spur the growth of the economy. Ensure that our economy remains vigorous and sustainable. Meron sila acceptance na yung level ng poverty, social injustice, yung corruption ay naabot na yung antas na kung saan kailangan talaga ng mahusay na intervention ng government at mga programa. Unemployment rates to double-digit levels. Focus on creating and improving job opportunities. At the end of the term, iba na yung tono at lingwahe ng kanilang SONA. Bumagsak na yung kanilang public perception rating. Marami na tayong nagawa, subalit higit pang marami ang kailangan nating gawin. We have gone quite far, but we are far from where we want to go. Kasabay ng speech ng Pangulo, umusbong din ang mga tinatawag na alternative SONA. Opinyon at datos mula sa iba't ibang sektor na nila ay mas makatotohanang estado ng bayan. Isang bansa nga raw tayong laging naghahanap ng kasagutan mula sa makapangyarihan. Kaya naman ganun na lang ang pag-aabang natin sa taunang talumpati. If you think of a SONA as a venue of the President to set the policy agenda, then we can say it is effective in the sense if the President get to legislate this with the backing of Congress. Ang tanong ngayon ng bayan, mauulit na naman ba ang mga sasabihin o may konkretong kasagutan na sa mga suliranin? Hindi ko SONA ito. Kayo ang gumawa nito. SONA ito ng sambayanang Pilipino. Ruth Cabal, GMA News.